Mainit na balita, isang paraan ng hazing. Yan ang lumabas sa investigasyon ng PNP-CIDG sa team building activity sa Dipakulaw, Aurora na ikinamatay ng Ateneo student athletes na sina Rene Baterbonia at Divine Adili. Natukoy raw na mayroong anilay deliberate intent para pahirapan ang mga atleta. Sinabi rin daw ni dating Ateneo coach Tab Baldwin sa kanyang testimonya na pinili ang mga petsa para sa team building dahil low tide raw sa lugar. Ngunit sinakto raw ni Baldwin na gawin ang water-based activity noong hapon ng June 8 kung kailan high tide naman. Sa isa pang testimonya ng isa pang bahagi ng coaching staff, sinabing hindi basketball specific ang aktibidad, kundi isang paraan para matukoy ang mental toughness ng mga manlalaro. 11 miyembro ng coaching staff ng Ateneo men's basketball team ang inirekomenda ng CIDG na isailalim sa preliminary investigation ng DOJ. May ulat on the spot si Mariz Umali. Mariz? Connie, kabilang nga ang nag-resign na head coach na Ateneo men's basketball team na si Tab Baldwin sa mga nirekomenda ng PNP-CIDG na paimbestigahan sa Department of Justice. Pati na rin ang ilang mga conditioning at assistant coaches, ang therapist, manager at utility boys. Ayon sa CIDG, kung mapapatunayan may prima facie case na may makatwirang posibilidad ng pagkakahatol batay sa mga nakalap na dokumento, testimonya ng mga saksi, pisikal na ebidensya at iba pang ebidensya, dapat magsampa ang Department of Justice ng kaukulang impormasyon para sa paglabag sa Republic Act No. 11053 o ang Anti-Hazing Act. Sa ilalim ng Section 14A ng RA 11053, may pananagutang kriminal ang sino mga aktwal na nagplano o lumahok sa hazing kung nagresulta ito sa pagkamatay, panggagahasa, sodomy o mutilation ng biktima. Malinaw raw kasing sina Rene Baterbonia at Divine Adili ay nasawi sa pagkalunod sa water resistance o team building activity habang sila ay in-expose sa hazardous open sea environment. Itinuloy pa rin ang aktibidad kahit nagpahayag na rin daw ang 5 sa mga manlalaro na hindi sila marunong lumangoy. Sa testimonya ni Baldwin, sinabi niya ang training ay dinisenyo para sukatin ang kanilang limits. Lumalabas din sa investigasyon na layo ng training na pumili ng 17 miyembrong bubuo sa UAAP team ng Ateneo mula sa 20 manlalarong naroroon sa training, kaya may 3 raw na matatanggal. Bagamat hindi sila sinaktan, yung akto ng paglalagay sa kanila sa marahas na kondisyon ay sapat na raw para patunayang lumabag ang coaching staff sa Anti-Hazing Act. Tinanong din daw si Baldwin kung may mga dati ng insidente na muntikang pagkalunod at sabi niya wala. Taliwa sa testimonya ng 2 sa mga inimbitahang manlalaro na may muntikan ng malunod at si Baldwin pa raw ang sumagip. Kaya malinaw na may itinatago si Baldwin. Sa susunod na linggo ay nakatakdang dumating ang magulang ni Baterbonia sa CIDG para makausap at maabisuhan sa rekomendasyon ng CIDG. At yan ang pinakasariwang balita. Balik sa iyo, Connie. Maraming salamat, Mariz Umali.